Mga ka-lines, long time no see, long time no vlog. Ipakita ko lang to sa inyo, no? Itong ating, ito na lahat. Pinagsama ko na lahat yung kalandipa, huling, pusot, used oil, at saka dikahoy. So, no? Ang ano nito, so dalawa yung tubo na ginawa ko. Yan, ito yung para sa pag engine oil ang ginamit para blue flame. So pwede naman ito kung halimbawa kahit use oil, engine oil, kaso lang hindi siya blow flame. Kaya ganito yung ginawa ko. Bukod yung daanan niya ng hangin, ito naman yung sa dikahoy. So hindi pa ako nakabili ng in-cap. Ang gagamitin ko lang in-cap nito yung plastic na 3/4, wala akong 3/41. Ano lang sa akin. So kung halimbawa engine oil po ang gagamitin natin, ito ay wala, pangkahoy po ito. Itong tatanggalin ko ito. Tanggalin natin to. So ito namang subok na itong ating dikahoy. Ito yung gamit ko sa panlabas. Ay dito sa labas, itong dikahoy na to. Yan. Itong dikahoy na to, subok na siya. So in-upgrade ko na lang siya na pwede sa used oil kasi mayroon kasing iba na walang para isa lang bilihan na lang sila. Hindi na sa bibili ng halimbawa kung may dikahoy para isahan na lang po. So natatanggal din po to kung halimbawa pero hindi naman to abala kung kahoy ang gagamitin mo. Yan. Yan. Natanggal po siya. Yan. Yan, disok-sok lang. Sikpitan, yung tapat na yon. So since na konti lang yung ko ng engine oil, ay dito na natin irekta yon. Kasi para makita talaga na blow flame siya. So ito naman ay ito ditanggal. So pag kahoy ang gagamitin, ito tatanggalin. Yan. Wala siyang air nozzle burner. So ito ang gagamitin natin. Tatakpan naman yung butas doon sa gitna para kung kahoy lang. So gaya ng sinasabi ko, pwede naman to kahit wala na yung gitna. Kaso lang hindi siya blow flame. Pero kung mantika naman ang gagamitin niyo, walang problema kahit hindi tayo gumamit ng air nozzle burner kasi ang mantika hindi naman talaga nagbo-blow flame. So itatry natin ito ulit. I-try natin ito. Unahin muna natin sa used engine oil para to see is to believe ka mo. Ika nga. So ipipreheat ko lang tapos papakita ko na lang yung apoy. So tandaan nyo lang, hindi ko pinapalitan yan. Ayan, tandaan nyo, may yan dito. Wala pong kamukha yan dito. Baka sabihin nyo, dinadaya. So yun po, nasindihan na natin. So hintayin muna natin yan, papreheat mamaya. So ito pala yung ating pambahay na ginawa kong splash proof. So hindi ko pa siya na-test. Ito na yung last kong gawa na pambahay at lugi ako. Lugi siya, matrabaho, tapos murang kasi sabihin na pag maliit ang chamber, mura. Nilalam na maliit malaki, parehas lang yung parehas lang yung trabaho. Last na to bahala na kung sinong matapatan dito. Ang kagandahan nito, splash proof na siya. At naka rin siya. Naka auto fill, auto start. Auto fill, auto shut off. So ayun mga boss, medyo ganyan-ganyan lang siya. Kasi dahil siguro yun sa mga ibang butas. Nakita yung mga dyan, nawala na yung tubig. Kaya ganyan na. Medyo nawala na rin yung pagkapula niya. Kanina pulang-pula yun. So ayan po kinakita yan. May blow na blow yan. So mamaya pagka naubos to, try naman natin sa kahoy ito. Talagang bumaba na siya. Hindi na siya mapipigilan. So ang pagpalit-palit mga clients, hindi totally na maubusan kayong used oil. On the spot papalitan nyo yan. So tansahin nyo rin na kung wala kayong used oil, huwag na kayo mag-used oil kung may kahoy kayo. Diba? Kung wala kayo sa parehas na dalawa, wala kayong used oil, wala kayong kahoy, kung may uling, mas maganda. May ipa, pwede. Kung wala kayo lahat, mag-gasol na lang kayo. Tanggalin na natin. Madaliin ko na kasi gabi na. So magagamitan ko lang ng vice grip. Tanggalin natin. So ito po yung ating air nozzle burner. Natanggal na siya. So ito yung ating papalit. Yan. Ito po. Sa brush po to. So gagamitan ko rin ng vice grip kasi mainit. Saka gloves. Pero tandaan po ninyo, pag halimbawa sino mang
magkagusto nito ay papaliwanag ko na lang kung paano ito mga gamitin. Bukod sa ibang video nito, pictures. So yan po, umusok po siya ng konti. Kawa ng nilagyan ko ng karton, mainit pa. Kaya umusok. Napakainit pa po niyan. Gamitan ko lang ng gloves yan bago sinuot ng vice grip. Ayan. So karton muna yung una natin, pagkahoy ang ano. Kasi hindi tayo gagamit ng gas para makatipid. So ayun po, lalagyan na natin ng ayaw. Sumindi yung lighter natin, nagpalit tayo. So lagyan natin ng papel bago kahoy. Kailangan mo nang sumilab yan. So same lang po sa mga una-una nating video, yung kalandi kahoy natin. No? Yan. Kasi natin yan. Yan. Buksan natin yung blower konti bago natin isa lang yung kahoy. Yan. Ay, mali pala po. Sorry, nakalimutan ko. Ito po ang mali. Yan. Dapat ito pagpalitin natin to. Kasi ito yung size oil, ito yung kahoy. So, kaya pala sinasabi ko, iba na ako kabili ng incap. Kaya pala hindi gumalaw yung ating kahoy. Ay ating apoy. Yan. Dito natin ilalagay ito. Yan. Pwede na ito natin pahiga. Lagyan natin dito. Kaya tissue lang, okay lang eh. Yan po, tingnan natin ha. Talagang malakas yan. Yan o. Tapos pag ganyan may hangin, lalagyan natin ng kahoy. Yan. Patungan natin na pang kahoy. Ito po yun. Patungan natin na pang kahoy. Yan. Diba? Para po, pag alam mo magsalang, ito sa gilid, alam mo, may salang yan. Yan. Salang ganyan. So pwede pa natin magsalang dito sa gilid. Yan. Pero ang advisable talaga po niyan yung mga maliliit lang. Pambahay to pag sa kahoy, pero pag sa use oil, pwede siya heavy duty. No? Lakas pa ng gusto yan. Dapat yung mga ganito po, kataba. Pero pag ganyan, okay lang naman yan. Wala nang problema yan. Ganyan po siya kalakas pag kahoy. Yan. So hanap na lang kayo ng paraan pag ano, para hindi mangitim. Kasi pag mahaba yung ano nyo, mahaba yung kahoy, mangingitim talaga yan. Pero pag doon lang sa loob yung kahoy nyan, kung maliliit lang, ay hindi yan mangingitim yung ano, kaldero. So okay po, hanggang dito na lang. Thank you po. Ito naman, made to order na lang tayo kasi mahirap to gawin, matagal siya gawin, mabusisi siya gawin, kaya sa may gusto lang po. Okay, at isa lang masabi ko dito, hindi ka na maghanap, andyan na lahat. Use oil, kahoy, uling, kung ano pang pwede igatong, pwede dyan. Init ko yung ulam namin na alimasag with kalabasa na may ginataan. Shout out sa mga lahat ng customer ko, kay Sir Enrico, Cavite, Hulugan, at saka dito sa May Silang. Shout out sa inyo sir. May deliver siya kanina, may deliver tayo sa kanya kanina, at doon sa Isabela, Visayas, Luzon, Mindanao. Shout out. Hindi ko na alam yung iba, matandaan, taga Bulacan yon. Si sir yung taga Salinas. Pasensya na po, nakalimutan ko yung pangalan. Shout out kay sir. Nagpagawa siya sa atin ng super heavy duty. So shout out pala kay Bay Sulunghon na nagpagawa sa atin ng stainless customize. Makakapal po yung patungan na ginawa natin at ginagamit niya sa pangluto at sa kanyang negosyo. Shout out sa iyo Bay, maraming salamat po. So yun po, maraming salamat. At dun sa super heavy duty, text and call lang po. Okay.